Ayan. So, minsan pa, pwede po ba palakpakan muli natin ang ating Panginoon? Yung the best clap offering. Hallelujah, Jesus. Talaga naman pong yung presensya ng Lord ay ramdam na ramdam natin. Ano po, mula praise and worship to offering exhortation. At naniniwala po ako na masigit pa yung gagawin ng Lord. Ano po, pagdating po mamaya sa mensahe ng kanyang buhay. Ano po, so, hindi ko na po papatagalin pa. So, ihanda po natin yung ating mga puso, yung ating pakinig. Ano po, maging attentive po tayo sa pangungusap ng Lord. Ngayon, naniniwala po ako, hindi po tayo uuwi o hindi po matatapos ang service na to na hindi mangungusap ang Lord sa bawat isang naririto. Amen po ba? Amen. So, atin pong i-welcome, palakpakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Brother Marlon S. Lagdameo. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Wini-welcome po muli ang bawat isa sa Encounter Service. At bago po tayo magpasimula, tayo po muna ay pumikit at tayo po ay sandaling manalangin. Father, we thank you, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, amin pong nire-rebuke, Panginoon, all the works of the enemy, Panginoon, sa service na ito, Panginoon, O Lord God. Inaalsa namin ang kapangyarihan si Satanas, Panginoon, upang sirain ang encounter na ito, Panginoon. At inaalaw namin, Panginoon, ang Santong Espiritu mo, Panginoon, na siyang mag-minister sa puso ng bawat isa, Panginoon, at steer the hearts of men, Panginoon, at Lord, i-open our hearts, Panginoon, at patuloy mo po kaming patuloy mong buksan ang aming puso, Panginoon, sa mga pagtuturo mo, Panginoon, ayon sa iyong salita, Panginoon, at tulungan mo kami, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay maging maisabuhay namin, Panginoon, hindi lamang basta marinig, Panginoon. At Lord, we entrust to you everything, Panginoon, at ang katagumpayan ng gawain ito, in Jesus' mighty name, Amen. Ang topic pa rin po natin ngayon, o ang tema pa rin po natin ngayong araw nito ay Step Up, Unlocking Potential. At ang series pa rin po natin ngayon ay Breaking Hindrances. Ano po? At ang pag-aaralan naman po natin ngayon ay isa rin po sa isang hindrances para tayo ay hindi lumago sa ating pananampalataya. At ito po ay ang self-glorification. Ito po ang title ko ngayong araw nito. Self-glorification is a key to distraction. Ano ba ang self-glorification? Self-glorification is a feeling or expression of one's own superiority. Sa Tagalog po. Wala. Sa Tagalog po, isang pakiramdam o pagpapahayag. O pagpapahayag ng sariling kataasan. So ito po palang self-glorification ay madalas hindi agad ito natin napapansin. Hindi ito napapansin ng mga tao nakapaligid sa atin at kahit po tayo minsan hindi tayo aware na nagagawa natin ito. Ano po? At ito po ang ilan sa mga halimbawa ng self-glorification through feelings. Ano po? Number one po is proud. Ito po ay
Ito po ay pakiramdam lang po natin, ano, minsan, ano, yung pong sobrang proud tayo sa sarili natin. Ano po, yun po pala ay isaling uri ng self-glorification. At ito po, madalas ito po yung mga taong may sakit na acne. Hindi po ganito, ha? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Acne po meaning, alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam nyo na po ba yun? Alam ko na yan. Yung bang, ano po bang pakiramdam natin na kapag yung mga kasamahan natin, walang alam doon sa, halimbawa po na, example po, nanonood kayo ng TV. Doon yung pelikulang yun is hindi pa nila napapanood. Pero ikaw, napanood mo na ilang beses, ano po? At dahil sa sobra mong, dahil alam mo na yung buong kwento, alam mo na yung buong pangyayari ng kwento, nung pelikula na pinapanood nila, is minsan, dahil nga alam mo, minsan is parang, yun, na dahil sa ano mo, sa proud mo sa sarili mo is, inuunahan mo na kagad, o yung kinikwento mo na yung mga mangyayari. At maging yung ending, kung ano yung magiging tatakbo yung story, kung anong mangyayari dun sa bida, dun sa kontrabida, kung sila ba ay maghihiwalay nung love team. Ano po? So, at minsan po, sa isip natin, sa isang bagay, halimbawa, alam mo na yung bagay na yon, at yung isang tao hindi alam, masasabihin mo is, basic naman. Ano? Basic na basic. At minsan, logic naman na yan. Hindi pa makuha. Ano po? Minsan nasa isip lang natin, minsan hindi natin sinasabi. Ano po? At minsan po, yun nga po, sabi ko hindi po tayo aware na minsan na itataas pala natin yung sarili natin sa iba. Sa ibang tao. Ano po? At number 2 po is yung perfectionism. Ito po yung ugali ng isang tao na sabi doon ay no room for mistakes. Ano po? Success is never enough. Hate na hate sa mga pagkakamali. Ito po yung ugali na yon, ano po, ng perfectionism. At kahit nagsasucess naman, kahit nagsasucess naman sila, pero parang sa kanila ay parang kulang pa rin. Parang hindi pa rin sila satisfied. Opo. Yun po yun. Yun nga po. Dahil sa sobrang, dahil mataas ang kanilang expectation sa kanyang sarili, is takot silang mag-fail. Ano po? Kaya ayaw nila na sila po, ay sabi doon ay, no room for mistakes. Ayaw nilang sila yung magkakamali. Ano po, yun po yung example po ng self-glorification through feelings po. At yung pangalawang bagay po, yung pangalawang uri po ng self-glorification, ito naman po yung self-glorification through expression. Ano po? So dito po, agaya po ng sinabi ko kanina, dito sa time na ito, ipinapahayag na. Ano po? Pero kahit ipinapahayag na minsan, hindi pa rin ho natin na nakikita. Yung hindi natin mapapansin na itinataas na yung kanyang sarili. Ano po? Dahil madalas po ito ay nakabalot. Ano po? Nakabalot ito sa isang mabuting gawain. Mabuting gawain ngunit may pansariling layunin. Ano po? Kagaya po ng donated by syndrome. Ito po ay isa ring sakit. Ano po? Na
Sino po ba dito ang, saan po ba natin madalas na napapansin yung salitang donated by? Saan po ba natin madalas na nababasa? Ano po? Tama po. Congressman. Tama po yan. Madalas po nakikita natin ito ay sa mga istruktura, ano po, sa mga pampublikong gusali, sa mga kalsada na pinapagawa. Minsan ho, makikita natin na, uy, ang ganda naman ng building na yun. Tapos makikita mo, merong, ay, si ano pala yung may gawa nito? Si ano pala yung nagbigay nito? Napaka buti talagang tao yun. Donated by Kuya Mac. Joke lang po. At hindi ho, kahit po hindi mo intention, o minsan intention mo na itaas yung sarili mo pero hindi nila nahahalata. Ano po, dahil, yun nga po, sabi ko, madalas nakabalot ito sa isang mabuting gawain. Ano po. At ang pagtulong po, ang pagbibigay, ang pagtulong po sa ating kapwa ay isang mabuting gawain. At minsan ho, ito po yung pangatlo, isa rin pong uri ng sakit ito, ayon kay Doc Mean po, mediatitis. Hindi po. Minsan ho, nagagamit din natin yung media. Ano po? Sa pagtataas ng ating sarili. Minsan ho, hindi tayo aware. Example ko po dito, halimbawa, pasintabi po sa mga may jowa, ano po. At pati rin po pala sa akin. At halimbawa po, gamitin ko lang po example. Halimbawa, tayo ay, sila ay may bago ng girlfriend or boyfriend. So dahil sa sobrang ka-excitedan mo, agad ipinost mo na in a relationship. Ano po? Para malaman ng lahat kung sino yung bago bang nagmamay-ari ng puso mo, ano? Nagmamay-ari, no? Kung sino yung tinitibok ng puso mo ngayon, ano po? Yung mga, ngayon, makikita ngayon ng mga kakilala mo, ito pala yung bago, no? Napakaswerte naman ng tao ngayon. So, ang ganda ng kanyang bagong girlfriend. Ang pogi. Parang si Kuya Boyo lang, si Kuya Mac. So, andun po na hindi po tayo aware minsan napupurit sa pagpo-post natin ng gano'n na pinupuri tayo ng ibang tao. Yung mga praises po talaga, tsaka yung mga appreciation at yung mga compliments, talaga pong maganda yan sa pakiramdaman na po at masarap sa tenga. Pero ang masama ho dito, ang hindi ho mabuti dito, wala pong masama doon sa mga sinabi ko, ang masama lang doon ho yung masyado na tayong hinahanap natin yung mga appreciation, yung para bagang yung mga praises, para bagang gusto mo lagi kang na-appreciate, gusto mo lagi kang na-mention, gusto mo lagi kang pinupuri ng mga tao, ano. Yun po ang danger doon. At ang issue po dito is how do you respond every time na nakakatanggap ka ng mga praises or appreciation, compliments. Paano ba tayo nagre-respond? Ano ang motivation mo? At ano ang purpose mo? Kung bakit mo ito ginagawa? Dahil kung hindi po tama ang heart mo, dito tayo nagkakaproblema. Bakit ka nawaatid ng service?
Bakit ka nagpapakarunong? Bakit ka nagpapakayaman? Bakit ka tumutulong? Ano yung purpose mo? Ano yung motivation mo? Ano yung motibo mo? Ngayong araw nito, alamin natin kung ano ang nangyayari every time na nare-receive natin yung mga praises ng mga tao. May dalawang bagay po. Number one, you're stealing the glory of God. In Proverbs chapter 3, verse 6 po, sinasabi po ng ating pong Panginoon, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Ang nais po ng Lord, ang sabi niya dito is, in all your ways, sa lahat ng atin pong kaparaanan, tayo po ay matutong mag-submit. Ano po? Matuto tayong mag-submit sa Kanya. Bakit po? Ayun po yung command, wala tayong magagawa. Ano po? Dahil siya ang ating dakilang Ama. Ayan po. At every time na tayo ay nagsasubmit sa Lord, ito po ay pagpapakita o ng pagpapasakop natin sa ating pong Panginoon. Ang sabi ni Jesus sa scripture, ibigay mo ang para kay Caesar at ibigay mo naman ang para sa Diyos. Yung glory po, para sa Lord po talaga yan. Kaya, para sa Lord po talaga yan. At hindi po yan para sa atin. Dahil hindi naman po tayo talaga karapat-dapat sa mga ganyang papuri. At yung glory po, ang danger po nito kapag hindi po natin ito na-submit sa Kanya o sa ating pong Diyos, nagiging po itong yabang. Ang dapat po talaga niyan, pag tayo nakaka-receive ng mga praises or appreciation, ang nais po ng Lord is ibalik natin to sa Kanya. Nag-receive tayo ngayon, ang gusto ng Lord ibalik natin sa Kanya. Pero minsan nag-receive tayo, ibinabalik natin sa Kanya, pero ilang percent? Inahati pa ba natin ito? Minsan, hindi tayo, oh Lord, para sa ito, hindi. Pero minsan, nangyayari, hindi na 100% yung naibibigay natin sa Lord. At yung ang ginagawa natin, hindi tayo aware. Minsan, nagagawa natin is 75%. Lord, hati tayo. Oh, Lord, 75% sa iyo, mas malaki pa rin sa iyo. Apo, minsan, aminin ko, minsan, nagagawa ko yun. To be honest po. Pero, kahit yung ginagawa ko itong message na ito, ako po yung unang natuto na bless. Kahit sabihin natin, Lord, hindi ito sa akin. Pero once yung pinuri ka talaga na, ang galing mo naman. Ang galing mo naman, parang ibang klase ka, mag-message. Balasik mo. Pero sabi nga ng bishop, ang balasik mo. E di mapapailing ka na lang, mapapailing na lang ako. Pero
Pero minsan parang, di ba, siyempre, dahil nga masarap sa tenga, parang ang tawag dito, masarap sa pakiramdam. Na-enjoy mo rin eh. Ano po? Na-enjoy ko. Ako lang po ba nakakaranas? So, ang dapat po, na maging response natin dito is, once na naka-receive ka na ng mga praises, ibalik natin to ng buo sa Lord. Hindi 75%, hindi 50%. Kasi pag dapat to talaga hanggang itaas yan. Di ba? Pag-receive natin, hindi yan nag-i-stuck dito. Dapat diretso sa taas. Amen. Oo, nayabang. Kilala niyo, sino po nakakilala dito kay Lucifer? Ay, hindi kilala. Siya po yung pinakamagandang, sabi doon sa Bible is, pinakamagandang anghel na nilikha ng Diyos at pinakamatalino. At dahil dito, siya ay yumabang. Ginusto niyang pabagsakin ang Diyos. Kaya siya at ang kanyang mga kasama ay ibinagsak ng Diyos dito sa lupa. Pinalaya sila ng Diyos. Ito ang danger pagka hindi natin na isasubmit sa Lord yung praises, ano po. At kinukuha natin yung hindi para sa atin. Si Eva at si Adan, dahil sa kagustuhan nilang maging parang Diyos, gusto nilang maging marunong, kagaya ng Diyos, sinuway nila ang utos ng Diyos. Kaya sila ay pinalayas. Pinalayas din sila ng Diyos sa Garden of Eden. Yung mga tao pong nagbalak na magtayo ng Tore ng Babel, sa kagustuhan po nilang matanyag o mataas, pinapangalat po sila ng Diyos. Ang ginawa po ng Diyos, yung binigyan po sila ng iba't ibang language o wika. Kaya hindi po sila nagkaintindihan doon. Dahilan po para sila ay magkawatak-watak. Patunay lang po ito sa mga ilan sa mga gustong magtaas ng kanyang sarili. Na kung mapapansin po natin, ang lahat ng mga nagtataas ng ibig magtaas ng kanyang sarili ay ibinababa ng Diyos. Pinapalayas ng Diyos, pinapangalat at winaawasak ng Diyos. Because self-glorification is a key to destruction. Yan po yung title natin ngayon. Second po, na nangyayari, ano nga po yung number 1 natin? First, stealing the... No, second po is, you're losing your reward from God. Si God po mahilig yan magbigay ng reward sa mga taong sumusunod sa Kanya. In Mateo chapter 6, verse 1 po. Basahin ko lang. Pag-ingatan ninyo, yung hindi pakitang tao, ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala. Buhat sa inyong Ama na nasa langit. Hanggang doon lang ba yun? Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mong ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila
ang kanilang gantimpala. Ang sabi po ni Jesus, huwag tayong maging kagaya ng mga taong mapagpaimbabaw. Na kung bakit sila ay naglilimos sa lansangan ay ang motibo po nila ay para sila ay purihin ng mga tao. At dahil sa bagay po na iyon, sabi ni Jesus is, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Appreciation of men is nothing compared to the reward of God. At huwag po nating ipagpalit yung reward ng Diyos kapalit lang ng pansamantalang katanyagan. Amen po. Kaya huwag kang malungkot kung minsan pakiramdam mo walang nakaka-appreciate sa ginagawa mo. Pakisabi nga po sa katabi nyo, pakiramdam mo lang yan. Feeling mo lang yan. Dahil lang totoo, may isang Diyos na nakaka-appreciate sa iyo, sa mga ginagawa mo. At yun po yung mas mahalaga. Yun po yung mas importante. Yung ma-appreciate tayo ng ating pong Diyos kaysa sa appreciation po ng tao. Dahil dun kay God, may reward. Tao, pansamantala lang yan. At ngayon naman po, may dalawang paraan po tayo to overcome. To overcome self-glorification. Para po mapagtagumpayan natin ang self-glorification, ay kailangan mo munang mamatay. Pakisabi mo nga sa katabi mo, handa ka na bang mamatay? Kailangan nating mamatay. Dahil ang number 1 po is die to yourself. Ang mga tao mahilig magtaas ng sarili, ayon po kay sa preaching po ni Doc Mean is may malalang sakit. Ano nga yung malalang sakit na yon? Sa mga nakakatanda po ng preaching po ni Sister Mean. Acologitis. Na kung saan umiikot ang mundo niya sa sarili niya. Tama po ba? In Mateo chapter 16 verse 24 po. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sabi po doon is, kung sino daw po mahilig sumunod, kung sino daw po yung mga nais sumunod kay Jesus ay kailangan niya munang kalimutan ang kanyang sarili. Limutin natin ang dati nating sarili na para bang ito'y namatay na. Ano po? Ang meaning po nito is ang pagtaligid po sa dati po nating sarili. Ano po? Yung pag-surrender natin sa Lord. Pagsuko natin ang ating buhay sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin po ng sinasabi kong pagkamatayan po. Hindi po pagkamatay physical. Ito po ay pagkamatay sa luma nating pagkatao. At hindi po ito madali. Kaya't kailangan po nating hingin sa Diyos na magawa natin ito. Hindi po natin ito
kaya ng sarili lang natin. Hindi po natin to kaya na tatalikod lang. Pagtalikod mo is bagong pagkatao ka na. Hindi po yun instant. Yun po ay may proseso. Ano po? At magagawa lang po natin ito sa tulong po ng ating pong Panginoon. Ano po? Dahil ang pagiging born again po ay ang pagtalikod sa luma nating pagkatao. Yun po yung ibig sabihin nun. Born again. Sabi po sa scripture sa Pilipos 1:24. 81 pala, sorry. Sabi po sa scripture, ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung katumbas naman ito ay ang kanyang buhay? Hello. May tanong po ako sa araw na ito. Ano po? Masyado ka bang nakapokus sa buhay mo ngayon at wala ka ng halos time para sa Lord? Masyado mo bang pinapahalaga ng mga bagay na meron ng mundo? Yung karir mo, yung pangalan mo na iniingatan mo, yung karangyaan na meron ka, kapangyarihan, kalayawan, masyado mo bang pinapahalaga nito sa buhay mo? At para bang mamamatay ka kapag nawala sa iyo to? Do you think it is more important than your relationship to God? Mailigtas ka ba nito pagdating ng panahon? Kaya mo bang iligtas ang sarili mo sa galit ng Diyos? Hindi naman, di ba? Di po ba? Ang tanging makapagliligtas lang po sa atin is ang pananampalataya lang natin kay Jesus. Yun lang po ang tanging makapagliligtas sa atin. Hindi po natin ito kaya. At lalong hindi rin tayo maililigtas ng kung ano man ang meron ng mundo. Number 2 na po ako. Kung yung number 1 po is die to Christ, die to yourself. Number 2 po is live for Christ. Hindi po tayo mananatiling patay. Ano po? Sabi, live for Christ. May kasabihan daw na kung ano ang pinamumuhay mo, siya ang buhay mo. May nagsasabing, kilay is life. Gisa is life. Career is life. Basketball is life. ML is life. Jowa is life daw po. Nakalulungkot lang po na katotohanan na marami po sa atin, kahit po tayo Kristiyano na, ang hindi namumuhay para kay Kristo.
Ouch. Siya na nagbigay ng buhay mo, pero hindi siya ang naging buhay mo. Pagkasabi nga sa katabi mo, ouch. Awit. In Philippians chapter 1 verse 21 po, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, at ito ang kahulugan ng buhay para sa Kanya na dapat nating tularan. For me, to live is Christ and to die is gain. Amen. Ano pong ibig sabihin nun? Habang nabubuhay ka dito sa lupa, mabuhay ka para kay Kristo. At handa kang mamatay para sa Kanya. Amen. And in Galatians chapter 2 verse 20 po, at malapit na po ako magtapos. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. The question is Christ your life? Nabubuhay ka ba para kay Kristo? O nabubuhay ka lang para sa sarili mo? Challenge ko po ngayong gabi is, humble yourself before God. Maging kagaya ho tayo ng isang palay. Sino po ba yung nakakita na ng isang palay? Yung hindi pa ina-harvest. Yung nakaganon na po. Na kung saan habang siya inamumunga, siya po ay yumuyuko. Kapag tayo ay pinagpapala ng Diyos, tayo ay lalong magpakumbaba. Kagaya po ng isang palay, yumuyuko kapag namumunga. Amen po. Can we close our eyes? Come on, let us pray. Hello. Kapatid, marahil ito na ang tamang panahon para isuuko mo yung sarili mo para sa Kanya. Ito na yung time para isang tabi mo ang mga bagay na pansamantala, kapalit ng higit na mas mahalaga. Ito na yung time para piliin mo ang mga bagay na pangmatagalan, hindi yung mga bagay na panandalian lang. Pwede ba sa oras na ito magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos ngayon? At hayaan mo na this time, siya na ang mataas sa buhay mo. Di na mahalaga kung ikaw ang pinakamababa dito sa mundo. Ang mahalaga kung sino ka sa kabilang mundo. Dahil sinabi ni Jesus na hindi ito ang tunay nating bayan, kundi sa langit ang ating tunay na tahanan.
Father God, ngayong araw nito, Panginoon, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Kayo po ang nakakasiyasat ng bawat puso namin, Panginoon. Dahil kilala mo kami. Lord, kung meron man, Panginoon, kung nagagawa pa namin, Panginoon, ang pagtataas ng aming sarili, Lord, patawarin mo po kami. At turuan mo po kaming magpakumbaba, Panginoon. Aanin namin, Panginoon, ng mga praises, Panginoon, ng mga tao. Aanin namin, Panginoon, ang mga bagay na meron ng mundo. Kung mapapahamak na mga naming mga kaluluwa. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na ikaw na yung maging buhay namin. Ikaw yung maitaas namin, Panginoon, mula sa oras na ito. Sinusurrender namin, Panginoon, ng buhay namin, Panginoon. Turuan mo kami magpakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. At turuan mo kami magpasakop sa iyo, dakilang Ama. Dahil hindi namin kaya, wala kami magagawa para iligtas ang aming sarili. Dahil kayo lamang, Panginoon, sa biyaya mo lamang kami maliligtas. Si Kristo lang ang aming pag-asa. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa araw nito, Panginoon. Sa iyo ko po binabalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba. In Jesus' mighty name. Amen. Praise. Ayan, huwag niyo pong kakalimutan yun ha. I-train mo yung sarili mo na wag mag-self-glorification or wag mag-self-glorify. Kasi ang glory po ay para sa Lord. Hindi yan bagay sa atin. Okay? Kaya kung gusto mong, kung ayaw mong, yung katulad sinabi, self-glorification is a key to distraction. Kung ayaw mong ma-distract, masira yung buhay mo, turuan mo yung buhay mo na magpakumbaba sa Lord. Paano? Paano hindi magse-self-glorify? Binanggit po kanina, die to yourself and live for Christ. Sa simpleng ibinabalik mo yung praises para sa Diyos, tinuturuan mo yung puso mo na hindi mag-self-glorification. Halimbawa, may nagpuri sa'yo or merong hindi kasi mapipigilan yung puringan ng ibang tao, di ba? Pero hanggat ibinabalik mo, Lord, ikaw yun. Lord, ikaw yung nakita, hindi ako. Tinuturuan mo yung sarili mo na hindi self-glorification. At yun dapat. Ano po? Kaya ang sabi, live for Christ. Okay? So, napakabiyaya po ng mensahe po natin. And, yan. Salamat po sa buhay ni Kuya Marlon. And, yan. Ang glory po ay sa Lord. Okay. Ayan. So, nakakatuwa kanina. Kasi yung isa sa sign daw ng self-glorification ay acne. Alam ko na yan. Pero yung iba sa inyo, nagte-take note, kita ko. So, ibig sabihin nun, laging ganun dapat sa harapan ng Diyos. Oo. Laging parang, Lord, gusto ko pang matuto. Lord, ano pa yung tuturo mo sa akin? Ganun dapat ang attitude. Okay. Hindi kasi maraming mga tao, hindi na ako pupunta doon. Hindi na ako mag-BBS. Hindi naman ako kakulangan. Diba? Self-glorification din yun. Kaya, wag mong turuan yung sarili mo ng ganun. Okay, pwede po tayong tumayo lahat and let's close this. Tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Magpasalamat sa Diyos sa turo na natanggap natin ngayong gabi, Panginoon. Ngayon pong araw na ito. Lord, salamat po.
at tinuruan mo yung aming puso, Panginoon. Lord God, hayaan mo, Panginoon, na every time na Lord, maaaring kami purihin ng mga tao because of yung na-achieve namin. Pero Lord, hindi namin ito mararating nang wala sa iyo, Panginoon. Because ikaw yung nagdadala sa amin sa tagumpay, Panginoon. Ikaw yung nagdadala sa amin para kami iangat, Panginoon. And God, sa iyo po yung glory, Panginoon. Lord God, hayaan mo, O Diyos, na ang bawat mga araw namin, ang bawat mga minuto ng buhay namin, Lord, ma-realize namin, laging tumatak sa aming isipan na kami nabubuhay para sa iyo lang, Panginoon. Hindi para sa aming sarili, Panginoon. So God, kung meron pa dito, Panginoon, Lord, na mga, yung tinatawag, Lord, na mga sakit, kanina nabanggit, apologitis, Panginoon. Lord, yung self-glorification, Panginoon, Lord, hayaan mo, tulungan mo kami, Panginoon, na mamatay sa aming sarili, Panginoon. In the name of Jesus. And Lord, sabi mo, Panginoon, ang mga nakipag-isa sa iyo, O Diyos, wala na yung dating pagkatao, Panginoon. Because ikaw na yung nakikita sa amin. Lord, gagawin namin yung isang bagay, Panginoon, hindi para kami mapuri, Panginoon, kundi para makita ka sa amin pong buhay, Panginoon. So Lord, hayaan mo, Panginoon, tumatak sa aming puso ito, sa aming buhay, Panginoon. Again, Lord, sa nagdala ng mensahe, pagpalain mo siya, Panginoon, sa iyo pong more wisdom, Panginoon, anointing sa kanyang buhay, Panginoon. Gayon din po sa lahat ng nakarinig ng mga salita mo, O Diyos, hindi lang sa lugar na ito, kundi sa mga nakakapanood, Lord. Naniniwala ako, Diyos, na kumilos ka rin sa buhay nila, Panginoon. And God, may binago ka ngayon pong araw na ito, Panginoon. Maraming po salamat, O Diyos. Again, Lord, to you all the glory and praises. Pwede po natin itaas ang kamay natin para sa ating Diyos. At ngayon ay ginagawad sa atin ng Diyos Ama ang kanyang pagpapala, ang walang hanggang kapatawaran, pag-ibig ng Diyos Anak, at walang hanggang kapayapaan, kagalakan, at kapangyarihan, dala ng Espiritu ng Diyos, tanggapin mo, mula ngayon, magpakailanman, itong ating dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po ulit sa ating lahat.